Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nag-alala si Fernanda nang hindi niya mapaandar ang kanyang kotse dahil may mga kabataan na papalapit sa kanya. Mabuti na lang at may mga pulis na dumating. Sa kabilang dako, nasurpresa si Kamoto nang magpaalam sa kanya si Pipita dahil may papasukan ulit siya. Nagdesisyon si Fernanda na kunin si Tio bilang driver at bodyguard. Kinabukasan, pumunta si Mandy sa opisina ni Fernanda pero hindi niya ito nadatnan dahil sinundo nila si Pipita. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Basta Guwapo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Busy ako palagi, Mandy. Kanina pang alas 8 ako nandito sa opisina. Matagal kami kasing nag-usap nung bumili ng binebenta kong kotse. Nagtitinda kayo pala ng sasakyan, sir? May kilala akong may-ari ng punerarya na bibili ng sasakyan. Iba't ibang sasakyan ang tinda ko. Huwag lang ang karwahe at kabayo. May bodyguard ka na pala, Fernanda. Oo, si Teo. Driver bodyguard ko. Kailangan pa bang may magbabantay sa'yo dito sa opisina? Bakit? Hindi ba fully secured ang opisina mo? Luko-luko to ah. Ano kayang ibig sabihin nito? May sinabi lang ako sa kanya, Mandy. Teo, iwan mo na kami dito. Tatawagin na lang kita mamaya. Sige po, andyan lang ako sa labas. Kakausapin ko ang sekretarya mo. Baka hindi niya makonsentrate ang ginagawa niya. Huwag mo siyang istorbohin. Okay lang, madam. Grabe naman tong si madam. Pinahiya tuloy ako. Uwi na nga lang ako para makatulog. Napupisit ako kapag ganito. Ito ang feasibility study ng Project Fernanda. Malaki ang puhunan dito. Pero sigurado naman ang tubo kasi pihado na ang target market.
Hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin na pihado. Pwede bang ipaliwanag mong mabuti? Ibig sabihin, sure na ang target market. Malaki ang puhunan at sigurado na rin ang malaking tutubuin. Ganyan ang sabihin mo. Ipaliwanag mong mabuti para madali tayong magkaintindihan. Palagay ko, mabilis din tayong magkaintindihan. Kung pera ang pag-uusapan, mabilis tayong magkaintindihan. Pero kapag ibang bagay, ibang usapan na yan. Oh, gaya ng ano? Negosyo ang pinag-uusapan natin, hindi ba? Sige. Pag-aralan mong mabuti ang feasibility study. Siya nga pala, kung may balak kang bumili ng sasakyan, may ibibenta ako. Talagang may balak akong bumili ng sasakyan. Kaya lang, hindi ko pa maharap. Harapin mo kasi, huwag mong talikuran. O sige, aalis na ako. Loko yun na. Pilosopo. Sa bagay. Basta gwapo, pilyo. Ay, wala silang pinag-iba nung nauna kong boyfriend. Kayo, bilisan niyong lumaki ha. Maging masigla at malusog para hindi kayo kapitan ng piste. Magbunga kayo ng marami. Medyo mainit pa. Mamaya muna kami magdidilig, Nicolas. Tatayo muna ako. Medyo sumakit na ang aking balakang. Ay, nako. Ano ba naman itong buhay na ito? Kahit yung mga pananim namin kinakausap ko, walang kakwinta-kwinta. Oh, Tiyo! Bakit ka bumalik? May nakalimutan ba si Madam? Kaya ka bumalik dito sa bahay? Hindi sana ako uuwi. Kung hindi lang dahil kay El Guapito na yun. El Guapito? Buksingero? Akala ko may utak ka, Pipita. Nabanggit ko lang na El Guapito, buksingero ka agad. Ano na kasi ang pangalan nun? Mandurukot. Mandi pala. Ay, si Monday. Parang kapangalan ng mabangis na aso, ano? Matapang ang ibig mong sabihin, Tiyo. Parang gano'n na nga. Hindi ko lang masabi kung gaano kabangis ang rabies niya. Sige na nga, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Ay, naku. Ano yung sinabi ni Tiyo? Nagkakarabis ba ang tao? Nakakapagtataka. Akala ko nasusuklam si Fernanda sa mga lalaki. Yan nga ang hindi ko alam, Mang Dol. Hindi naman siguro nag-iimbento si Tiyo. Ganyan na lang ang Ines kapag nakakakita ng kabataan na nakaistambay dyan sa kalsada kapag dumadaan kami. Kung hindi lang siguro tumboy si Tiyo, hindi niya kukuning driver yawn. Naiinis pala sa mga lalaki si Madam. Ayaw na niya kasing makipag-asawa muli. Naghihinayang ako kasi hindi man lang sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa. Hindi ko naranasan ang makarinig ng iyak ng sanggol. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang lumayo. Saan ka ba nagpunta? Umuwi ako, madam. Ayaw nyo kasing pakausap sa akin ang sekretarya nyo.
Tsaka akala ko magtatagal pa ang Mandi na yun dito. Anong dahilan? Bakit ka umuwi? Sayang gasolina na ginamit mo. Wala nang libre ngayon. Lahat binibili. Ang hindi ko maintindihan, madam, 20 pesos yung maliliit na bottle ng tubig. Tapos yung isang galon, 20 pesos din. Paano yun? Huwag yan ang problemahin mo. Ano bang papagawa niyo sa akin, madam? Ayusin mo ang mga papeles sa mesa ko. Pagkatapos, pumunta ka sa apartment ko. Nariglado, madam. Mabuti at binigyan niya ako ng gagawin ko dito sa opisina. Hindi ko tinanggap nung apply ako dito. Dito rin palang bagsak ko. Ay, siya nga pala. May binibenta daw na sasakyan si Mandy. Akala ko brand new ang bibilhin niyo, madam. Kapag second hand kasi, baka luma na ang makina nun. Problema ba yan? Di magsama ako ng mekaniko. Sa bagay, mekaniko din ako, madam. At ay, isa pa pala, hindi natin alam kung karnap ang mga yun. Ha? Gusto mong isumbong kita kay Mandy? Ha? Sa itsura niyang yon na gwapo, hindi niya magagawa yan. Sige, bahala kayo, madam. Kung gusto niyo yung segunda mano, di ayos. Oh, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Magtrabaho ka na nga. Ay, sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa inyo, Uncle. Nagmamadali kasi akong umalis. Tinawagan ako kasi ni Madam Fernanda. Hindi niya alam na umalis ako dito sa opisina. Kahit si Pipita, hindi niya alam na umalis ka. Nakita lang niyang nakabukas ang gate. Bakit ba, Uncle? Magpapahatid sana ako. Pero hindi bale. Magtataksi na lang ako. Ay, sayang ang pamasahe niyo. Hindi bali, mayaman naman kayo. Ay, si Fernanda lang ang mayaman, Teo. Ay, oo nga pala. Balak nga niyang bumili ng bagong kotse. Hindi bali daw at marunong naman si Pipita na magmaneho. Eh kung sakaling may pupuntahan kayo, ipagmaneho na lang kayo ni Pipita. Matagal na niyang balak yan. Hindi naman maharap-harap. May ibidi-binta daw kasi si Mandy na sasakyan. Nasa sa kanya na, kung gusto niyang segunda mano, okay lang. Sige na. Tanghali na ako. O sige po, Uncle. Matagal na tayo nag-uusap. Baka may ipag-uutos pa si Madam sa akin. Sige po, bye-bye. Napakaganda ni Fernanda sa larawan na ito. Parang dalaga. Kung magtatagumpay ako sa aking plano, hindi na kailangang dediskarte pa ako. Mayaman na ako kung siya ang aking mapapangasawa. Hindi kaya siya makahalata kung ano ang totoong sadya ko sa kanya. Palagay ko hindi. Hindi nakakaintindi. Akala ko naman matalino. Napilitan lang yatang magmaneho o magpatakbo ng negosyo nang naiwan ng kanyang asawa. At tawagan ko nga. Susubukan kong yayaing mamasyal. Hello? Fernanda, hindi ba ako nakakaistorbo? May nakalimutan ka bang sabihin? Ano kasi, pwede ba kitang yayain mamasyal mamaya? Ikinalulungkot ko. Hindi ako pwede. At baka malaman ng mga kaibigan ko na may kasama akong lalaki. Oo, wala naman akong alam na kaibigan mo. Hindi na bale. Sige, bye. Napahiya tuloy ako. Hindi ko siya pipilitin. Baka mas lalong lumayo ang loob niya sa akin. Bakit ang tagal mong magbukas ng gate, Pipita?
tinitingin-tingin mo dyan, Pipita? Oh, Teo, ingatan mo ang pagmamaneho mo. Baka magasgas. Nagulat ka ba sa akin, Pepito? Tapos ngingiti-ngiti ka niyan. Baka makahalata sa'yo si Madam. Hindi ko nga alam. Sa amo nating dalagang biyuda. Kung minsan mabait, kung minsan ang sungit. Ano ka mo? Dalagang biyuda? Meron pang ganon? Dalagang biyuda nga. Kasi hindi halatang nagkaroon siya ng asawa noon. Parang dalaga. Teo! Ha? Bakit hindi mo pa igarahe ang kotse? At ikaw naman, Pipita, anong ginagawa mo? Magdidilig pa ako ng halaman, Madam! Madaldal palang tsudora na yun. Sa bagay, babae nga naman. Hindi ko ba nabanggit sa inyo na investor si Mandy at gusto makipagsosyo ako sa negosyo niya? Ano na ba yung nakalimutan ko? Naku, kung hindi lang gwapo ang Mandy na yon. Ay, Ha? may kinainisan lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan niyang handaan na pinag-imbitahan niya sa akin. Pirinangka ko siya. Inunahan ko na para hindi niya ituloy ang panligaw sa akin kung sakaling may balak siyang ligawan ako. Talagang hindi ka na makikipag-asawa? Para ano pa? Sapat na sa akin ang minana ko sa aking asawa. Negosyo, apartment, malawak na bukirin. Ano pang hahanapin ko? Ito ang magandang sasakyan, Madam. Maganda itong imaneho. Mahal naman kasi. Nakakalulang ang presyo. Pero ang ganda, Madam. Bagay sa inyo. Anong bagay? Iniinsulto mo ba ako? Alam mo namang hindi ako matangkat. Tamang-tama lang sa inyo, Madam. Hindi na kailangan ng upuan para makasal pa kayo. Ikaw talaga, pinapatawa mo ako. Iyan ang problema nyo kasi, Madam. Namamahalan kayo dyan. Medyo. Sa bagay, kaya ko namang bilhin. At saka, kursunada ko. Talagang bagay sa inyo yan, Madam. Oh, ito ang nababagay sa inyo. Lalo na at isa kayong negosyante. Halika, kung ganon. Samahan mo ako. Tanungin natin kung may available na stock. Ayan na yung nagpagtanungan natin kanina. Matutuwa yan kapag makabenta. Ang guwapo pa man din. Nakakagulat ka naman. Marunong ka din palang tumingin ng gwapo. Ang linis ng kwarto ni Pipita. Ang kintab ng sahig. Madudulas ang langaw na dadapo. Wala naman akong nakikitang langaw sa kwarto niyo, sir. Baka mabango kayo, kaya ayaw pumasok dito ang langaw. Ayaw na ayaw ni Fernanda ang mabahaw. Parang hindi galing sa hirap ang batang yun. Mahirap din kapag may naamoy kang mamahaw. Madali lang kapitan ng sakit. Magmerienda muna tayo bago tayo bumalik sa opisina. Akala ko may mabibili ako. Bakit, Madam? Dala nyo na ba ang pambili nyo? Hindi bali, isang linggo lang naman kayong maghintay. Madali lang naman ang mag-withdraw sa bangko. Sa bagay nga. Si Mandy itong tumatawag. Ano kayang sasabihin sa akin? Baka naman nananabik na makita kayo, Madam. Anong nananabik ang sinasabi mo dyan? Huwag kang maingay. Hello, Mandy. Bakit na naman? Hinihintay kita dito sa pwesto ko ng sasakyan. Akala ko bibili ka. Wala naman tayong napag-usapan ng ganyan.
Galing na kami ni Teo sa pinagbibilhan ng sasakyan at may napili na ako. Ganun ba? Pero wala pang nakandang stock. Sa susunod pang linggo darating. Ngayon lang tumunog ang landline ah. Nakapayad na yata sila ng internet. Hello? Ay, wala dito si Madam Fernanda. Nasa opisina niya. Si Uncle Felipe na lang po ang kausapin niyo. Sandali lang po, tatawagin ko. Ay, loko talaga mga yaw. Ang sabi ng tumawag, iniwan daw ng mga nag-upa doon na mabaho ang apartment. Hindi siguro naglilinis, Uncle. Maraming ganyan, Pipita. Mga lalaki kasi mga yaw. Maraming alagang mga aso. Siguradong magagalit si Fernanda nito. Kapag nalaman niya ito, matagal na yatang hindi nagbayad sa kanya ang mga bordes na yan. Loko-loko naman ano? Umalis nang hindi nagpaalam. Ay, pupunta ako sa apartment. Mamayang pagdating na lang ni Fernanda ko sasabihin ito. Sige, ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo, Pipita. Ang pangit ng mga ugali ng mga yun. Umalis na nga sila. Hindi pa sila nagbayad ng kanilang upa. Iniwanan pang kay Baho ang apartment ko. Ay nako, hindi ko masikmura ang amoy sa loob ng apartment. May tumawag noon kung may bakante daw sa aking paupahan. Isang pamilya daw. Pero paano ito? Ang baho naman. Pipita! Bakit mo tinatawag si Pipita? Bakit, Madam? Makinig ka sa aking sasabihin. Huh? Linisin mong mabuti ang apartment na iniwanan na nag-upa noon. Saan ba yun, Madam? Ihatid ka ni Teo. Ay, sasamahan na pala kita. Hindi pa nakapunta si Teo doon. Hindi kayang linisin ni Pipitang mag-isa iyon. Kumuha ka na lang ng upahan mo. Bakit pa ako kukuha ng uupahan ko? Anong silbi ni Pipita nakatulong? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Basta Gwapo! Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Letia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!